Ituro mo na siya, Gina. Huwag kang maging ipokrita. Alam nating dalawa na kailangan mo ang perang ito para sa utang ng asawa mo. Isang turo mo lang kay Feli at lahat ng mga problema mo ay parang bula na maglalaho. Ang mga Villarreal ay hindi babagsak para sa isang katulad nyo. Kaya humanap tayo ng alay na karapat-dapat sa galit ng mga tao. Iligtas mo ang sarili mo bago ka madamay sa putik na kinalulubugan niya. Ang boses ni Madam Severina Villarreal ay kasing talim ng labaha. Bawat salita ay may bigat ng kapangyarihang kayang bumali ng kahit anong prinsipyo. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang malawak na opisina sa itaas na palapag ng planta. Ang kanyang mamahaling perlas sa leeg ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Tila walang kinalaman sa dilim ng kanyang mga utos. Sa labas ng pinto, nakatayo si Florencia Feli Navarro. Hawak niya ang isang balde at basahan ng kanyang mga palad ay hapdi na at putok-putok dahil sa maghapong paggamit ng matatapang na chemical para linisin ang kagamitan sa produksyon. Kanina pa siya hindi tumitigil sa pag-iskoba ng sahig ng laboratory o iniisip na sa kanyang munting paraan ay makakatulong siya upang masigurong malinis ang bawat patak ng gatas na lumalabas sa planta. Sa gitna ng nakapanlulumang balita ng mga batang nalalason sa ospital, ang tanging dalangin ni Feli ay maging ligtas ang lahat, lalo na't ang kanyang sariling asawa ay nagtatrabaho rin dito bilang supervisor. Si Feli po, nakita ko siyang may dalang bote ng chemical sa mixing room kagabi bago ang audit. Ang pabulong na sagot ni Gina, ang matalik na kaibigan na itinuring na kapatid ni Feli sa loob ng maraming taon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Feli nang marinig yon mula sa siwang ng pinto. Ang basahang hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, lumika ng isang basang marka na tila luha ng kanyang sariling danggal na unti-unti nang nayuyurakan. Naramdaman niya ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Bawat hininga ay naging mabigat na parang may nakadaga na dambuhalang semento sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay nanigas. Hindi makapaniwala na ang kaibigang pinahiram niya ng huling sentimo nung nakaraang buwan ang siyang humuhukay sa kanyang libingan sa harap ng kanyang mga mata. Bumukas ang pinto at lumabas si Madam Severina, kasunod ang 2 pulis na kanina pa naghihintay. "Arrest that woman! Siya ang may sala sa pagkasira ng ating mga produkto at sa pagkakasakit ng mga bata. Siya ang dahilan kung bakit nagdurusa ang mga inosenteng anak ng Batangas." "Madam, hindi po totoo yan. Gina, bakit ka nagsisinungaling? Magkasama tayong nag-overtime pero sa packing line ako." Ang hiyaw ni Feli, ang kanyang boses ay basag sa tindi ng sakit at pagkabigla. Lumingon si Feli kay Efren, ang kanyang asawa na nakatayo sa dulo ng pasilyo kasama ang bodyguard ni Madam Severina. "Efren, sabihin mo sa kanila magkasama tayo sa bahay noong gabing sinasabi niya." "Efren, magsalita ka, asawa kita." Ang pagsusumamo ni Feli, ang kanyang mga mata ay pilit na humahanap ng kahit katiting na pagtatanggol mula sa lalaking kanyang pinang-akuan ng buhay. Ngunit iniwas ni Efren ang kanyang mga mata. Nakita ni Feli ang kamay ng asawa na dahan-dahang kinuha ang isang makapal na sobrang kulay kape mula sa sekretarya ni Severina. "I'm sorry, Feli. Kailangan nating isipin ang operasyon ni nanay sa puso. Sabi ni Madam, gagawin nila ang lahat para mapagaan ang sentensya mo kung aamin ka na lang at hindi na magkakalat ng kung ano-anong kwento." "Efren, asawa kita! Paano mo nagagawang ibenta ang katuwiran ko para sa pera? Paano mo matitingnan ang mga anak natin?" Ang humihikbing tanong ni Feli habang dahan-dahang pinupulupot ng mga pulis ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang kislap ng kanyang lumang wedding ring ay tila nanunukso, isang simbolo ng katapatan na ngayon ay naging isang madilim na biro sa kanyang buhay. Habang kinakaladkad siya palabas ng planta, sinalubong siya ng isang nagnangalit na grupo ng mga magulang sa labas ng gate ng kumpanya. Isang babaeng namumugto ang mga mata dahil sa pag-aalala sa anak
ang lumapit at marahas siyang sinampal sa gitna ng maraming tao. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay walang-wala kumpara sa hapdi sa kanyang puso na tila hinati sa gitna ng kataksilan. Mama, matay taaw! Pinainom mo ng laso ng anak ko, wala kang kaluluwa! Ang sigaw ng babae na sinundan ng mga mura at batuhan ng dumi mula sa paligid. Tumingala si Feli sa langit ng Batangas. Ang kanyang paningin ay lumalamlam dahil sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Nakita niya si Madam Severina sa bintana ng kanyang opisina. Nakatingin sa kanya ng may mapanuyang ngiti habang marahang humihigop ng mainit na kape, tila nanonood lamang ng isang nakakaaliw na palabas. Bakit ang mga taong pinili kong mahalin at paglingkuran ng siya palang unang magtatapon sa akin sa apoy ng kawalang katarungan? Hanggang kailang kailangang dumanak ang luha ng isang inosenteng katulad ko bago tuluyang magising ang katotohanan? Humikpit ang kapit ni Feli sa kanyang dibdib, kung saan sa ilalim ng kanyang uniforme ay nakatago ang isang maliit na tinuping papel, ang batch code ng gatas na kinuha niya mula sa mixing tank bago ang pagsabog ng balita. Isang munting piraso ng katotohanan na kaisa-isa niyang sandata sa mundong punong-puno ng mga higanteng nais siyang lamunin. Mahiya ka naman, Mang Teodoro. Pinalaki mo ang anak mo para pumatay ng mga bata? Dinungisan niyo ang danggal ng Batangas. Dapat sa inyo ay hindi na sinisikatan ang araw. Ang mga sigaw na iyon mula sa labas ng kanilang maliit na bahay sa gilid ng bukid ay tila mga palasong may lason na tumatago sa dingding na kawayan. Ang dating tahimik at payapang bakura ni Feli ay naging pugad ng galit. Nararamdaman ni Feli ang bawat pagtama ng maliliit na bato sa kanilang bubungang yero. Bawat kalabog na nagpapakaba sa kanyang dibdib habang nakaluhod siya sa sahig, pilit na tinatakpan ang kanyang mga tainga. Ngunit hindi ang kanyang sariling takot ang nagpapakirot sa kanyang puso, kundi ang hitsura ng kanyang ama. Si Mang Teodoro ay nakaupo sa kanyang paboritong silyang nara. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag sa paghawak ng araro, ay nanginginig na ngayon. Sa harap nito ay isang tasa ng kapeng barako, ang kape na dapat ay nagbibigay ng lakas sa kanila tuwing umaga. Ngunit ngayon, ang samyo nito ay nalunod na sa amoy ng alikabok at galit mula sa labas. Tay, huwag niyo na silang pakinggan. Alam niyo ang totoo? Hindi ko magagawa ang ibinibintang nila. Ang pabulong na pagsusumamo ni Feli habang dahan-dahang lumalapit sa ama. Isinasanda niya ang kanyang ulo sa tuhod ni Teodoro, pilit na humahanap ng kanlungan sa gitna ng unos. Tumingin si Teodoro sa kaniyang anak. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng ningning ng pagmamalaki, ay tila naging malabo na at puno ng matinding hiya. Para sa isang amang Batangwenyo, ang dangal ay mas mahalaga pa sa buhay. At ang makitang tinatawag na mamamatay tao ang kaisa-isa niyang iyas ay tila unti-unting pumuputo sa kanyang hininga. Ang pangalan natin, Feli, ang pangalang itinaguyod ko ng malinis sa loob ng 30 taon bilang gwardiya sa planta. Ang boses ni Teodoro ay gumaralgal, tila may nakabarang bato sa kanyang lalamunan. Bakit kailangang humantong sa ganito? Biglang may isang malakas na tunog ng pagkabasag ng bintana. Isang malaking bato ang tumama sa tasa ng kape ni Teodoro, dahilan upang tumalsik ang mainit na likido sa kanyang dibdib at sa sahig. Ang pait ng kape ay humalo sa pait ng kanilang sitwasyon. Napatayo si Teodoro, ang kanyang muka ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng hapdi, hindi mula sa kape, kundi mula sa loob ng kanyang dibdib. Napahawak siya sa kanyang kaliwang braso. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at kapos. Tay! Tatay! Ang hiyaw ni Feli habang pilit na sinasalo ang bumabagsak na katawan ng ama. Dahan-dahang bumagsak si Teodoro sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga labi ay nagkulay ube. Sa gitna ng kanyang huling pakikipagbuno sa kamatayan, ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na kumapit sa isang lumang bagay na laging nakasabit sa kanyang tabi. Ang kanyang kupas at selyadong baunan ng pagkain,
ang dilatang stainless na lalagyan na naging saksi sa kanyang katapatan sa trabaho sa loob ng maraming taon. Tay, lumaban kayo! Huwag niyo akong iwan! Paano ko lilinisin ang pangalan natin kung wala kayo? Ang humahagulgol na sigaw ni Feli. Ngunit ang tanging isinagot ng ama ay isang mahabang buntong hininga bago tuluyang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat, tila nakatingin sa kawalan, dala ang bigat ng isang katarungang hindi niya naabutan. Sa labas, ang mga tao ay patuloy pa rin sa pagsigaw. Walang malay na sa loob ng bahay na yon ay may isang buhay na tuluyan ng napatid dahil sa kanilang mga salita. Naninginig ang mga kamay ni Feli habang dahan-dahang ipinipikit ang mga mata ng ama. Yinakap niya ang malamig na katawan ni Teodoro at sa sandaling yon, ang huling bakas ng kanyang kahinaan ay tila namatay kasama ng kanyang magulang. Sa kanyang pag-atunghal, dahan-dahang bumigay ang takip ng hawak na bauna ni tatay. Mula sa loob nito, sa pagitan ng mga bakas ng natuyong kanina't ulam, ay may nalaglag na isang maliit at tinuping dokumento na balot sa plastik. Isang papel na may mga sulat kamay ni Teodoro na hindi kailanman nakita ni Feli. Sapat na ba ang nakatagong lihim sa loob ng bauna ni tatay upang tapatan ang dambuhalang kasinungalingan ng mga Villarreal? O ang papel na ito ang magiging mitsa ng mas malalim pang panganib na kakaharapin ni Feli? Walang mga bulaklak na naglalakihang puti, walang amoy ng mainit na kape para sa mga bisita, at walang mahinang bulungan ng mga nakikiramay. Ang maliit na sala ni Feli ay nababalot ng isang nakatutulig na katahimikan, maliban sa mahinang kislap ng nag-iisang kandilang dahan-dahang natutunaw sa tabi ng kabaong ni Mang Teodoro. Nakaupo si Feli sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na kahoy ng kabaong ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay tuyot na, hindi dahil wala na siyang luha, kundi dahil ang hapdi sa kanyang dibdib ay naging isang matigas na bato na tila hindi na kayang tunawin ng kahit anong hagulgol. Tanging si Lola Isang lamang, ang matandang bulag na kapitbahay na itinuring na nilang pamilya, ang nanatili sa kanyang tabi. Dahan-dahang hinaplos ng matanda ang balikat ni Feli, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa tanda at bighati. Feli, anak, uminom ka muna ng kahit kaanting tubig. Hindi matutuwa ang iyong tatay kung makikita kang ganyan na parang kandilang nauubusan ng mitsa. Ang marahang pakiusap ni Lola Isang, ang boses ay tila isang oyayi sa gitna ng kadiliman. Lola, bakit po ganoon? Bumbuhay ni tatay, wala siyang inatupag kundi ang maging tapat. Pero bakit kahit sa huling sandali niya, ang iniwan lang sa kanya ng mundo ay kahihiyan? Ang pabulong na tanong ni Feli, ang kanyang paningin ay nakapako sa bauna ni tatay na mahigpit niyang yakap sa kanyang kandungan. Nabalik lamang ang katinuan ni Feli nang marinig niya ang tunog. Nabalik lamang ang katinuan ni Feli nang marinig niya ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Ang yabag na mga sapatos na mukhang bago at mamahalin ay lumikha ng tunog na hindi nababagay sa kanilang payak na tahanan. Pumasok si Efren. Hindi ito nakatingin sa kabaong ng biyenan. Ang kanyang mga mata ay diretso sa kanyang asawa. Hon, I'm so sorry about your dad. Hindi ko akalain na aabot sa ganito, ani Efren habang dahan-dahang lumalapit. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng kandila. Isang halimuyak na tila sumasampal sa kahirapan ni Feli. Hindi sumagot si Feli, nanatili siyang nakatalikod. Ang kanyang mga daliri ay mas lalong humigpit sa hawakan ng baunan. Feli, please listen to me. Masyado nang mainit ang mata ng mga tao sa inyo. Sabi ni Madam Severina, if you just sign this settlement paper, she will provide a decent burial for Mang Teodoro sa isang sikat na memorial park. Bibigyan ka rin niya ng sapat na pera para makapagsimula tayo sa ibang probinsya.
patuloy ni Efren. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagkukunyari na tila ba iniisip niya ang kapakanan ng asawa. Please, hon, be realistic. You're facing jail time. Isipin mo naman ako. Isipin mo yung kinabukasan natin. Dahan-dahang tumayo si Feli. Umarap siya kay Efren nang may mga matang kasing lamig ng yelo. Realistic? Efren, nakaburo lang tatay ko. Namatay siya dahil sa hiya na idinulot ng kumpanyang pinoprotektahan mo. At ngayon, narito ka para alukin ako ng pera kapalit na aking danggal? It's not just money, Feli. It's our survival. Ang medyo pasigaw na sagot ni Efren, ngunit agad din itong humina nang mapansin ang matalim na titig ni Lola Isang. Don't be so stubborn. Wala ka nang kakampi rito. Kahit ang mga kaibigan mo, tinalikuran ka na. Pirmahan mo na ito at matatapos ng dusa mo. Inilapa pa ni Efren ang isang folder sa ibabaw ng kabaong ni Mang Teodoro. Ang kawalang-galang na iyon ang nagpainit sa dugo ni Feli. Marahas niyang tinabig ang folder, dahilan upang magkalat ang mga papel sa sahig. Lumayas ka, Efren. Huwag mong madungisan ang huling gabi ni tatay ng iyong karuwagan. Iwan mo ang perang yan kay Severina, dahil gagamitin niya yan pambili ng kataruman kapag nalaman na ng lahat ang totoo. Ang malamig at matatag na utos ni Feli. Nanggagalaiti sa galit na tumalikod si Efren. You'll regret this, Feli. Kapag nabubulok ka na sa kulungan, huwag kang tatawag sa akin. Nang turuyang makaalis ang asawa, muling lumuhod si Feli sa tabi ng kabaong. Sa kanyang pag-aayos ng mga nakakalat na gamit ni tatay, dahan-dahang bumigay ang ilalim na bahagi ng lumang baunan, may isang nakatagong espasyo sa pagitan ng double lining ng bakal. Mula roon, isang maliit na susi na may nakasabit na numero ng isang locker ang dahan-dahang dumausdos patungo sa kanyang palad. nanlaki ang mga mata ni Feli. Ang locker na ito ay matatagpuan sa lumang istasyon ng bus sa bayan, isang lugar na laging dinadaanan ni tatay bago umuwi noong nabubuhay pa siya. Ano ang iniwan ni Mang Teodoro sa loob ng locker na yon? Bakit kailangang itago ang susi sa loob ng kanyang baunan ng pagkain? Isang bagong pag-asa ang nagsimulang sumibo sa gitna ng kanyang pighati. Ngunit kasunod nito ay ang takot na baka ang susing ito ang magdadala sa kanya sa mas matinding panganib. Ang bawat bakas ng dumi sa iyong mga kuko, anak, ay tanda ng isang marangal na paggawa. Huwag mong hahayaan na ang sinuman ay dumiin sa iyong balat at sabihing ikaw ay walang halaga dahil lang sa ikaw ay mahirap. Ang mga salitang iyon ni Mang Teodoro ay muling umalingaw-ngaw sa isipan ni Feli habang dahan-dahan niyang binabagtas ang maalikabok na daan patungo sa lumang istasyon ng bus sa bayan. Yakap-yakap niya ang kanyang luma at kupas na bag, kung saan sa kaloob-looban niyon ay nakatago ang susing nahanap niya sa loob ng baunan ni tatay. Ang hangin sa labas ay tila may dalang babala, malamig at mapanglaw, sumasabay sa kaba na tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Pagdating sa istasyon, sinalubong siya ng amoy ng krudo at usok, isang lugar na dati ay puno ng buhay, ngunit na yon ay tila ba isang sementeryo ng mga alaala. Hinanap niya ang hilera ng mga lumang locker sa gilid ng terminal. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng gumagala sa paligid. Natatakot na baka may mga matang nagmamasid mula sa mga anino na mga nakaparadang bus. Natagpuan niya ang locker na may numerong 4-2. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang isinusuksok ang susi sa butas nito. Sa bawat pagpihit niya, naramdaman niya ang paglaban ng kinakalawang na bakal. Tila ba ayaw nitong bitawan ang lihim na matagal na nitong itinatago. Sa huling malakas na pagpihit, narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng mekanismo ng kandado. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng locker. Ang unang tumambad sa kanya ay ang makapal na alikabok na tila isang tabing na naghihiwalay sa nakaraan at kasalukuyan. Sa loob, maayos na nakasalansan ang 3 lumang logbook.
Ang mga opisyal na talaan ng kumpanya nung si Mang Teodoro pa ang gwardiya sa gate ng planta. Kasama nito ang isang maliit na tape recorder at isang lumang litrato ni Feli nung bata pa siya. Nakasuot ng kaniyang toga sa elementary, habang buong ipinagmamalaki siya ng kaniyang ama. Naramdaman ni Feli ang isang mainit na bugso ng emosyon sa kaniyang lalamunan. Ito ang kaniyang golden moment. Isang sandali ng ugnayan sa kanyang yumaong ama na tila ba buhay na buhay pa sa loob ng madilim na locker na iyon. Napansin niya ang isang maliit na piraso ng papel na nakadikit sa unang logbook. May nakasulat doon sa paraang halos hindi na mabasa dahil sa panginginig ng kamay. Para sa aking matapang na anak, alam kong darating ang araw na kailanganin mo ito. Patawarin mo ako kung naging duwag ako noon. Dinala ni Feli ang mga gamit sa ilalim ng isang malaking puno ng manga sa likod ng terminal, malayo sa ingay ng mga tao. Sa kanyang pagbuklat sa mga pahina, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng kanyang nababasa. Ang bawat petsa, bawat batch code ng mga gatas, at ang mga oras kung kailan pinapatay ang mga cooling system para makatipid sa kuryente ay nakatala ng detalyado. Diyos ko! Ang pabulong na hiyaw ni Feli. Alam ni tatay ang lahat. Matagal na nilang ginagawa ito. Ang mga expired na chemical, ang mga sirang tangke, lahat ay nakasulat dito. May mga tala rin tungkol sa mga malalaking halaga ng pera na pumapasok sa personal na account ng mga supervisor, kabilang na ang pangalan ni Efren. Ang asawa niya ay hindi lamang duwag. Matagal na itong tumatanggap ng dugo at pawis ng mga bata kapalit ng kanyang katapatan kay Madam Severina. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbabasa, naramdaman ni Feli ang isang kakaibang pakiramdam na tila may nakatitig sa kanya. Isang kaluskos mula sa mga tuyong dahon sa likuran niya ang nagpataas ng balahibo sa kanyang leeg. Mabilis na isinara ni Feli ang logbook at lumingon. Ang kanyang puso ay tila hihinto sa pagtibok nang makita niya ang isang pamilyar na anino sa ilalim ng isa pang puno. Nakatayo roon si Gina. Ang kanyang dating kaibigan ay may hawak na cellphone at ang kislap ng lente nito ay tila isang mata ng demonyo na kumukuha ng bawat kilos ni Feli. Anong ginagawa mo rito, Feli? Akala ko ba ay abala ka sa pag-iyak sa puntod ni Mang Teodoro? Ang mapanuyang tanong ni Gina. Ang kanyang boses ay punong-puno ng kaba na pilit niyang itinatago sa ilalim ng taglish na tono. Gina, bakit mo ako sinusundan? Ang matatag ngunit nanginginig na tanong ni Feli habang maingat na isinisiksik ang mga dokumento pabalik sa kanyang bag. I'm just checking on you, friend. Baka kasi kung ano-ano na namang dumi ang kinakalkal mo. Ani Gina habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang mga mata ay nakapako sa bag ni Feli. Sabi ni Madam Severina, anything you find belongs to the company. Be a good girl, Feli. Ibigay mo sa akin yan bago ko patawagin ang mga tauhan ni Madam na naghihintay lang sa kanto. Nanlamig ang mga paa ni Feli. Ang kaisa-isang ebidensya na hawak niya ay nasa panganib na muling mawala. Isang maling galaw at ang sakripisyo ng kanyang ama ay tuluyan ng mababaon sa limot. Ano ang gagawin ni Feli sa gitna ng banta ni Gina? Magagawa ba niyang makatakas bitbit ang katotohanan o ito na ang huling hantungan ng kanyang laban? Huwag mo nang ipaglaban ang danggal na matagal nang nabulok sa lupa, Feli. You're just a poor nobody, and in this world, money is the only truth. Isuko mo na ang bag na yan bago ka patuloy ang lamunin ng dilim na hindi mo kayang labanan. Ang boses ni Gina ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang lumulunod sa kakarampot na kapayapaang naramdaman ni Feli sa ilalim ng puno ng manga. Nakatayo ang dating kaibigan sa kanyang harap, suot ang isang bagong gintong kwintas na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Isang kwintas na alam ni Feli na hindi kailanman mabibili ng isang simpleng packer sa planta. Ang kislap niyon ay tila isang mapanuyang mata na tumititig sa kanyang kahirapan.
Naramdaman ni Feli ang marahas na pagpintig ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Mahigpit niyang yakap ang bag na naglalaman ng mga logbook ni tatay. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa lumang tela hanggang sa sumakit ang kanyang mga kuko. Sa bawat hininga niya, nalalangap niya ang amoy ng luma at tuyong dahon na humahalo sa pamilyar na amoy ng kaping barako na laging dala ng kanyang ama. Ang bag na ito ang tanging pisikal na bahagi ni Mang Teodoro na natitira sa kanya. At ang bawat dokumento sa loob ay tila bawat patak ng dugo na ibinuwis nito para sa katuwiran. Ang panunuyo ng kanyang bibig ay naging kasing pait ng abdo. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog, hindi dahil sa takot kay Gina, kundi dahil sa diring-diri sa katotohanang ang taong katuwang niya noon sa pangangarap ay siya na ngayong anino ng kasamaan ni Severina. Hanggang kailan ko ba kailangang maging biktima sa sarili kong kwento? Hanggang kailan ba magiging bingi ang mundo sa hiyaw ng isang inaping katulad ko? Gina, paano mo nasisikmura ang bawat sentimong ibinibigay sa iyo ni Severina? Ang mahinang tanong ni Feli, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may talim. Alam nating dalawa na ang perang yan ay galing sa luha ng mga magulang na namatayan ng anak. Paano ka nakakatulog sa gabi? Tumawa si Gina, isang tunog na puno ng kapaitang pilit itinatago sa ilalim ng kayabangan. I sleep well, Feli, dahil hindi ako nagugutom. Unlike you, na piniling maging bayani sa gitna ng basurahan. Madam Severina is not just a boss, she is the law in Batangas. Nakita mo ba ang interview niya kanina sa TV? She looked like a saint, an angel of mercy. Habang ikaw, pinagmumukha ka niyang isang baliw na empleyado na gustong maghigante dahil sa inggit. Dahan-dahang lumapit si Gina, sapat na upang maamoy ni Feli ang matapang na pabango nito. Give me the bag, Feli. Madam is not a patient woman. May ipinadala siyang regalo sa bahay mo ngayon. Kung ayaw mong masunog ang natitirang alaala ng tatay mo, sumunod ka na lang. Naramdaman ni Feli ang panlalamig ng kanyang buon pagkatao. Ang bawat salita ni Gina ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang katinuan. Anong regalo? Gina, anong ginawa niyo sa bahay ko? Don't worry, hindi naman kami masama, ani Gina habang hinahawakan ang dulo ng buhok ni Feli. It's just a small warning. Binabantayan ni Efren ang bawat kilos mo, Feli. Ang asawa mong tapat. He's the one who gave us your location today. He wants this to end as much as we do. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Feli. Isang hapdi na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang katotohanang ang sarili niyang asawa ang nagkanulo sa kanya ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanyang harapan. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang init ang dahan-dahang gumapang sa kanyang mga ugat. Ang pagbagsak ng kanyang tiwala ay naging pundasyon ng isang bagong uri ng katatagan. Sabihin mo kay Severina. Ang boses ni Feli ay naging malamig at matatag na parang bakal. Na ang ginto niya ay hindi kayang sunugin ang katotohanang nakasulat dito. Hinding-hindi ko ibibigay sa inyo ang huling hininga ng tatay ko. Mabilis na tumalikod si Feli at tumakbo patungo sa dulo ng terminal. Binaliwala ang mga tawag at banta ni Gina. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Tinatahak ang mga eskinita na hindi na kayang pasukin ng mga mamahaling sasakyan ng mga Villarreal. Pagdating niya sa kanto ng kalsada, patungo sa kanyang bahay, natigilan siya. Isang makapal na usok ang nakita niyang pumapailan lang sa impapawid mula sa direksyon ng kanilang maliit na bakuran. Ang tunog ng mga nagsisigawang kapitbahay at ang amoy ng nasusunob na tuyong dahon at kahoy ay sumalubong sa kanya. Sa tapat ng kanyang gate, nakatayo ang isang malaking delivery truck na may logo ng Villarreal Dairy. Isang lalaki ang may hawak na isang malaking wreath ng mga patay na bulaklak at sa gitna niyon ay may nakasabit na litrato ni Feli na may nakasulat na pulang pintura. Ang susunod na alay. Naramdaman ni Feli ang pag-ikot ng kanyang paligid.
Ang kanyang hininga ay naging isang maikling hiyaw na hindi lumabas sa kanyang bibig. Sa kabilang dako ng kalsada, nakita niya si Efren na nakasandal sa kanyang motorsiklo, nakatitig sa kanya ng walang emosyon habang hawak ang isang bagong cellphone. Sapat ba ang mga logbook ni tatay para tapatan ang kapangyarihang kayang sumunog ng buhay sa isang iglap? O ang regalong ito ni Severina ang magiging simula ng tuluyang pagkawala ng kanyang tinig? Akala mo ba, Feli, maililigtas ka ng mga pirasong papel na yan? Sa mundong ito, ang tanging katotohanan na pinaniniwalaan ng mga tao ay ang katotohanang binayaran ng ginto. You're just a small ant, Feli. Isang apak lang ni Madam Severina, pipi ka na pati ang alaala ng tatay mo. Ang boses ni Gina ay parang malapot na lason na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Feli. Nakatayo ang kanyang dating kaibigan sa ilalim ng puno ng manga. Ang anino nito ay tila isang madilim na galamay na pilit siyang inaabot. Mahigpit ang hawak ni Feli sa kanyang bag. Ramdam niya ang bawat kanto ng lugbok ni tatay na nakatusok sa kanyang tadyang. Ang pawis sa kanyang noo ay malamig, humahalo sa alikabok ng terminal ng bus. Naramdaman ni Feli ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagnangalit sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na parang lupang hindi nadiligan ng ulan sa loob ng mahabang panahon. Sa bawat kumpas ng hininga ni Gina, nararamdaman ni Feli ang bigat ng kataksilan. Ang taong kasama niya sa bawat pangarap noon ay siya na, ngayong anino ng kasamaan ni Severina. Hindi ko ibibigay ito sa inyo, Gina. Kahit patayin niyo pa ako. Ang mahinang tugon ni Feli. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Mabilis siyang tumalikod at sumingit sa makapal na daloy ng mga tao sa terminal. Ang tunog ng mga humaharurot na bus at ang sigawan ng mga konduktor ay nagsilbing tabing para sa kanyang pagtakas. Ramdam niya ang titig ni Gina sa kanyang likuran, isang titig na puno ng banta. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na tindahan sa kanto upang huminga. Doon nakatutok ang lahat ng mata sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa dingding. Ang mukha ni Madam Severina Villarreal ang bumabagtas sa screen. Nakasuot ito ng eleganteng puting terno. Ang kanyang mga mata ay tila nangingilid ang luha habang may hawak na panyo. Masakit para sa akin ang nangyari sa mga bata. Ang Villarreal Dairy ay itinayo sa pagmamahal, hindi sa lason. Ang malambot at mapanlinlang na boses ni Severina ay umalingaw-ngaw. Ang aming investigasyon ay nagtuturo sa isang Florencia Navarro, isang empleyadong may matinding galit sa kumpanya dahil sa kanyang mga personal na problema. Kami ay magbibigay ng 10 milyong piso para sa pagpapaospital ng mga biktima upang punan ang pinsalang idinulot ng kanyang kasamaan. Naramdaman ni Feli ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ni Severina ay tila isang gintong rehas na dahan-dahang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa paningin ng buong bansa, si Severina ang anghel at siya ang demonyo. Ang gaslighting na ginagawa ng reyna ng mga Villarreal ay tila isang higanting alon na pilit siyang nilulunod sa gitna ng kalsada. Ang bawat taong nakatayo sa tindahan ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam habang binabanggit ang kanyang pangalan. Dahan-dahang naglakad palayo si Feli. Ang kanyang balikat ay nakayuko sa bigat ng kanyang pasanin. Pagdating niya sa kanyang maliit at luma na barong-barong sa gilid ng bukid, sinalubong siya ng isang tanawing hindi niya inaasahan. Nakaladkad sa harap ng kanyang pinto ang isang engrandeng basket ng mga puting liryo, ang pinakamahal at pinakamagandang bulaklak na nakita niya sa buong buhay niya. Ang amoy niyon ay napakatapang. Tila amoy ng isang sementeryo na pilit ikinukubli ang bulok sa ilalim ng lupa. May isang maliit na card na nakasabit sa gitna ng mga bulaklak. Ang tinta ay ginto at ang sulat kamay ay pino. Keep the silence, Feli. Your father's name is already buried. Do not let your dignity be the next thing we burn.
Naramdaman ni Feli ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat talulot ng liryu ay tila isang babala na ang bawat kilos niya ay binabantayan. Tumingala siya sa langit at doon sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang itim na sasakyang may madilim na salamin, dahan-dahang umaandar palayo sa kanyang bahay. Hindi lang logbook ang hawak niya. Hawak niya ang mitsa ng isang bumbang kayang sumira sa isang imperyo. Pero sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ni Feli na ang rehas na ginto ni Severina ay unti-unti nang sumisikip sa kanyang leeg. Sa gitna ng kanyang takot, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino ang mas mabilis? Ang katarungang dahan-dahang gumagapang? O ang kamatayan na nakasakay sa isang mamahaling sasakyan? Pera lang yan, Feli. Pero ang buhay ni nanay, hindi nabibili ng kahit anong prinsipyo mo. Utang na loob natin sa mga Villarreal ang bawat hiningang natitira sa biyanan mo. Kaya huwag kang umasta na, tila ikaw lang ang biktima rito. Ang boses ni Efren ay tila isang kulog na yumanig sa marupok na dingding ng kanilang maliit na dampa. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig na kawayan, tila isang higanting pilit na dinudurog ang kakarampot na espash yung natitira para kay Feli. Sa kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi, kundi isang nag-aapoy na depensa ng isang lalaking mas piniling maging bulag sa katotohanan kapalit ng kanyang kaginhawaan. Sa mga sandaling iyon, nakaupo si Feli sa sahig, hawak ang isang karayom at sinulid. Tinatahi niya ang natanggal na butones ng uniforme ni Efren sa planta, isang simpleng gawa ng pagmamahal na ginagawa niya gabi-gabi upang masigurong kagalang-galang ang kanyang asawa sa harap ng mga katrabaho. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Efren, ang karayom ay tila ba itismusok ng malalim sa kanyang sariling puso. Ang tela ng unipormeng hawak niya, na may bordadong logo ng Villarreal Dairy, ay biglang naging kasing init ng baga. Tila sinusunog ang kanyang mga palad. Naramdaman ni Feli ang marahas na pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila nawalan ng oxygen, pinalitan ng amoy ng luma at tuyong bulaklak ng liryo na ipinadala ni Severina, na hanggang ngayon ay nakalagay pa rin sa florera sa lamesa. Bawat hininga niya ay may halong pait, at ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa diring-diri sa lalaking kanyang pinang-akuan ng katapatan sa harap ng altar. Utang na loob, ang pabulong na ulit ni Feli. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tinde ng pot. Efren, ibinenta mo ang katarungan ng asawa mo dahil sa operasyon ni nanay? Pinanood mo kaming bastusin ng mga tao. Pinanood mong mamatay si Tatay Saya dahil ang binayaran ni Severina ang ospital. Ang tawag dun ay hindi utang na loob, Efren. Ang tawag dun ay suhol. Binili nila ang iyong danggal at kasama niyon ibinenta mo rin ang kaluluwa ko. Business is business, Feli. You don't understand how the world works. Ang nanggagala iting sagot ni Efren habang marahas na hinahablot ang uniforme mula sa kamay ni Feli. Sabi ni Madam Severina, temporary lang ito. Kapag lumipas na ang ingay ng media, bibigyan kanya ng bagong identity sa ibang bansa. Isipin mo ang future natin, Feli. Isipin mo yung perang makukuha natin. Dahan-dahang tumayo si Feli. Sa unang pagkakataon, hindi siya tumingin kay Efren bilang asawa, kundi bilang isang anino ng kasama ang kanyang kinakalaban. Lumapit siya sa lamesa at kinuha ang logbook ni tatay na nakabalot sa plastik. Itinaas niya ito sa harap ng mukha ni Efren. Ang future na sinasabi mo ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay na mga batang nalason ng gatas nyo. Ang malamig na sabi ni Feli, ang kanyang mga mata ay naging kasing tatag ng matatandang puno sa Batangas. Ang bawat sentimong hawak mo ngayon ay may amoy ng dugo ni tatay. Kung sa tingin mo ay mas mahalaga ang ginto ni Severina kaysa sa katotohanang nakasulat dito, kung gayon ay wala ka ng puwang sa bahay na ito. What are you saying? Bahay ko rin ito! Sigaw ni Efren.
Hindi na ngayon, ang sagot ni Feli habang itinuturo ang pinto. Isuot mo ang perang yan, Efren. Balutin mo ang katawan mo ng mga tseke ni Severina para hindi ka ginawin sa gabi. Pero simula sa sandaling ito, huwag mo nang tatawaging asawa ang babaeng pilit mong pinatayang danggal at huwag mo nang tatawaging pamilya ang anak na dinadala ko. Lumayas ka! Nanginig ang panga ni Efren sa galit. Ngunit nang makita ang matalim na determinasyon sa mga mata ni Feli, dahan-dahan siyang umatras. Marahas niyang binuksan ang pinto. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong paligid bago siya tuluyang lumabas sa dilim ng gabi. Naiwan si Feli na mag-isa sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan, damang-dama ang bawat pintig ng buhay sa loob niyon. Ang kanyang puso ay durog. Nuit sa gitna ng pagkawasak ay may isang uri ng kalinawan na nagsimulang sumibol. Hanggang kailan ko ba kayang dalhin ang bigat ng mundong ito ng mag-isa? O baka naman ang pag-alis ni Efren ay ang huling hakbang upang tuluyan kong mahanap ang lakas na matagal nang ikinubli ng aking pagmamahal. Tumingin si Feli sa bintana. At doon sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng tao na nakatayo sa ilalim ng post ng ilaw. Hindi yon si Efren. Hindi rin yon si Gina. Ito ay isang matandang babae na may hawak na isang tila sulat, nakatingin ng diretso sa kanyang bahay. Ang pinakamabisang paraan upang makita ang dumi ng isang bahay ay ang magkunwaring isa kang basahan na handang yumukod sa paanan ng may-ari nito. Dahil sa ilalim ng bawat kintab ng marmol, laging may nakatagong lason na naghihintay lamang na mabunyag. Ang boses ni Lola Isang ay tila isang malamig na haplos ng hangin sa gitna ng nag-aapoy na isipan ni Feli. Kagabi, matapos palayasin si Efren, iniabot ng matanda ang isang liham na nanggaling sa yumaong asawa nito, isang dating driver ni Severina. Ang liham ay naglalaman ng isang mahalagang paalala. Ang mga Villarreal ay hindi natatalo ng sigaw kundi ng katahimikan. Ngayong umaga, nakatayo si Feli sa harap ng dambuhalang pintuang bakal ng mansyon ng mga Villarreal. Suot niya ang kanyang pinakaluma at kupas na duster. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mga mata ay pinalamlam niya upang magmukhang isang babaeng tuluyan ng binasag ng tadhana. Hawak niya ang kanyang lumang bag, kung saan sa kaloob-looban yon ay mahigpit na nakatago ang logbook ni tatay. Nang bumukas ang pinto, ang lamig ng aircon mula sa loob ay tila sumampal sa kanyang mukha, kasunod ng amoy ng mamahaling insenso na tila amoy ng isang altar na walang Diyos. Nakita niya si Madam Severina na nakaupo sa kanyang tila tronong silya, marahang hinihimas ang isang puting pusa habang nagbabasa ng dyaryo. Madam, patawad po sa lahat ng gulo. Wala na po akong matakbuhan. Pinalayas po ako ng asawa ko at wala na rin kumakausap sa akin sa baryo. Ang pabulong na sabi ni Feli habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng matanda. Kahit tagalinis lang po ng inyong mga banyo, bigyan niyo lang po ako ng pagkakataong mabuhay para sa anak ko. Huminto si Severina sa pagbabasa at tiningnan si Feli mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuyang tagumpay. Look at you, Florencia. Nasaan na ang tapang mo nung nakaraang linggo? Sabi ko naman sa iyo, ang katarungan ay para lamang sa mga taong may kakayahang bayaran nito. Pero dahil malambot ang puso ko, sige, magtrabaho ka. Pero huwag mong iisiping dahil narito ka ay ligtas ka na. Sinimulan ni Feli ang kanyang bagong buhay bilang isang anino sa loob ng mansyon. Sa bawat kiskis niya ng basahan sa makinis na sahig, nararamdaman niya ang matinding pagod ng kanyang katawan, lalo na't lalong bumibigat ang kanyang dinadalang sanggol. Ngunit sa bawat patak ng kanyang pawis, ang kanyang pandinig ay naging mas matalas pa sa kidlat. Isang hapon, habang naglilinis siya ng malawak na pasilyo malapit sa library ni Severina, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng telpono.
Mabilis na nagtago si Feli sa likod ng dambuhalang kurtina. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at pilit na pinatatahimik. Yes, Ate Mendoza. I want the transfer to be completed tonight. Ang boses ni Severina ay malamig at puno ng utos. Ilipat ang lahat ng pondo mula sa compensation fund ng mga biktima patungo sa ating offshore account sa Cayman. Kapag nalaman ng media na tuyo na ang pondo, isisisi nating muli sa mga utang na iniwan ng pamilya Navarro. Siguraduhin mong walang bakas ng transaksyong ito. Naramdaman ni Feli ang marahas na pagpintig ng kanyang puso. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumuyom sa kanyang dibdib. Ang perang dapat ay para sa mga batang naghihingalo sa ospital ay ninanakaw na naman ng reyna ng kasakiman upang punan ang kanyang sariling bulsa. Ito na ang katotohanan matagal na niyang hinahanap. Ang koneksyon sa pagitan ng kanilang kahirapan at ng maranyang buhay ng mga Villarreal. Dahan-dahang umatras si Feli upang bumalik sa kanyang trabaho, ngunit sa kanyang pagtalikod, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng plorera ang narinig sa buong pasilyo. Ang kanyang siko ay hindi sinasadyang tumama sa isang mamahaling palamuti na gawa sa kristal. Nanigas ang buong pagkatao ni Feli. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng library ay tila tunog ng isang hato na papalapit na sa kanya. "Sino ang nariyan?" Ang sigaw ni Severina, ang kanyang boses ay punong-puno ng paghihinala. Lumabas si Feli mula sa likod ng kurtina, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinupulot ang mga basag na kristal. Madam, pasensya na po, nahilo lang po ako ng bahagya." Lumapit si Severina, ang kanyang mga mata ay tila nanunuot sa kailaliman ng kaluluwa ni Feli. Isang matalim na titig ang ibinigay nito sa kanya bago marahas na hinawakan ng kanyang panga. Bakit ka nakatingin ng ganyan, Feli? Bakit tila ang mga mata mo ay hindi na tulad ng mga mata ng isang taong sumuko na? Ang pabulong na tanong ni Severina, ang kanyang hininga ay amoy ng kape at panganib. Mapananatili ba ni Feli ang kanyang pagpapanggap sa gitna ng mapanuri mga mata ni Severina? O ang basag na kristal na ito ang magiging huling pako sa kabaong ng kanyang lihim na misyon? Ang isang pusong durog ay hindi na natatakot sa kahit anong banta dahil sa kailaliman ng pighati, ang tanging natitira na lamang ay ang alab ng katarungan. Nanginginig ang bawat kalamnan ni Feli habang dahan-dahang binibitawan ni Severina ang kanyang panga. Ang hapdi ng pagkakasakal ng matanda ay nananatili sa kanyang balat, tila isang lason na pilit kumakapit sa kanyang pagkatao. Yumuko si Feli, pinalamlam ang kanyang paningin at hinayaan ang kanyang mga balikat na manginig. Hindi dahil sa takot, kundi upang itago ang nagbabagang galit sa kanyang mga mata. "Pasensya na po, madam. Ang baby po, tila nagagalit sa gutom ko." Ang pabulong na palusot ni Feli habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Isang diring-diring tingin ang ibinigay ni Severina bago ito marahas na tumalikod. "Umalis ka sa harap ko. Ang dumi mo sa paningin ko. Maglinis ka sa likod, sa may tambakan ng basura. Doon ka nararapat, kasama ng mga bagay na wala ng silbi." Dahan-dahang lumabas si Feli patungo sa likod ng mansyon, kung saan ang malamig na simoy ng hangin ng Batangas ay tila humahalik sa kanyang mga pisngi upang pawiin ang kanyang pagod. Doon, sa isang maliit na kubo na nakatago sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga, nakaupo si Lola Isang. Ang matanda ay abala sa pag-aayos ng mga tuyong dahon, ngunit kahit hindi ito nakakakita, tila ramdam nito ang bigat ng bawat hakbang ni Feli. "Halika rito, anak. Maupo ka muna." Ang marahang tawag ni Lola Isang habang dahan-dahang inaabot ang isang lumang termos. Ito ang kanyang golden moment sa gitna ng impyerno. Ibinalot ni Lola Isang ang mga kamay ni Feli sa isang baso ng mainit na kapeng barako. Ang matapang at pamilyar na samyunyon ay tila isang yakap mula sa kanyang yumaong ama. Sa bawat higop ni Feli, naramdaman niya ang dahan-dahang pagbabalik ng lakas sa kanyang mga ugat.
Nung unang panahon, Feli, ang mga Villarreal ay hindi ganayan kadilim. Ang simula ni Lola Isang, ang kanyang boses ay punong-puno ng karunungan. Ngunit ang kapangyarihan ay parang anay. Unti-unti nitong kinakain ang pundasyon ng puso hanggang sa wala nang matira, kundi ang guwang na puno ng kasakiman. Huwag kang padadala sa kanilang ningning dahil ang tunay na ginto ay nasa katapatan ng iyong paninindigan. Dahan-dahang hinaplos ni Lola Isang ang likod ni Feli. May narinig ako kanina sa mga driver. May mga dokumentong itatapon daw sa planta mamayang hating gabi. Mga ebidensyang dapat maglaho bago ang pagbisita ng mga taga-Maynila. Kung gusto mong linisin ang pangalan ng iyong tatay, kailangan mong maging mas mabilis pa sa dilim. Nang sumapit ang hating gabi, dahan-dahang lumabas si Feli mula sa kanyang tulugan. Ang kanyang bawat hakbang sa damuhan ay walang likhang tunog, tila isang aninong nakikipaglaro sa buwan. Tinungo niya ang likurang bahagi ng planta, kung saan ang malalaking basurahan ay naghihintay ng huling koleksyon. Sa gitna ng mga nagkalat na plastik at amoy ng napanis na gatas, kinalkal ni Feli ang bawat sulok. Ang kanyang mga kamay ay nadumihan na ng putik at dumi, ngunit hindi siya tumigil. Hanggang sa ang kanyang mga daliri ay tumama sa isang matigas at pamilyar na bagay. Isang piraso ng yupi at sunog na lata ng gatas na may nakasulat na batch code. Nanlaki ang mga mata ni Feli. Ito ang batch code na hindi nakasulat sa opisyal na record ng kumpanya. Ang batch code ng gatas na nagtataglay ng lason. Ang batch code na ito ang magpapatunay na sadyang inilihim ng mga Villarreal ang produksyon ng gabing iyon. Ngunit bago pa man niya maitago ang lata sa loob ng kanyang duster, isang maliwanag na ilaw ng flashlight ang biglang tumama sa kanyang muka. Anong kinakalkal mo riyan, Feli? Akala ko ba ay tagalinis ka lang? Ang boses na iyon ay hindi kay Severina. Ito ay ang boses ng security guard na nakahuli sa kanya. Isang lalaking matagal na niyang kilala, ngunit na yon ay may hawak na radyo at nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Mabilis na isiniksik ni Feli ang lata sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang matalas na kanto niyo na sumusugat sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang tadyang, tila isang ibong nais ng kumawala sa tindi ng kaba. Sapat ba ang munting pirasong ito ng bakal para gibain ang isang imperyong itinayo sa kasinungalingan? O ang pagkakahuling ito ang magiging mitsa upang tuluyan siyang ilibing ni Severina ng buhay? Hindi lahat ng kumikinang ay ginto, Feli. Minsan, ang kislap na nakikita mo ay nagmumula sa talim ng kutsilyong nakabaon na pala sa iyong likuran. Ang boses ni Lola Isang ay tila isang sumpa na paulit-ulit na naririnig ni Feli habang dahan-dahan niyang binabagtas ang mataong kalsada ng bayan. Kagabi, dahil sa huling alaala ng kanyang ama, pinakawalan siya ni Mang Dumeng, ang security guard na dati ay kasamahan ni Mang Teodoro. Hindi nito matiis na makitang nakaposas ang anak ng kaisa-isang taong nagmalasakit sa kanya sa planta. Bit-bit ang yuping lata na naglalaman ng batch code, tumakas si Feli patungo sa kabayanan upang sundan ang kaisa-isang taong nakakaalam ng buong katotohanan, si Gina. Natagpuan niya si Gina sa loob ng isang mamahaling restaurant, isang lugar na kailanman ay hindi nila pinang-ara pasukin noon magkasama pa silang nagbabalot ng mga karton ng gatas. Nakasuot ang kanyang dating kaibigan ng isang malasutlang bestida, may hawak na baso ng alak at tila reynang pinagsisilbihan ng mga waiter. Ngunit sa ilalim ng makapal na kolorete sa kanyang mukha, nakikita ni Feli ang matinding pagkabalisa. Sumingit si Feli sa gilid ng isang dambuhalang paso ng halaman, pilit na pinatatahimik ang kanyang paghinga. Inilabas niya ang lumang cellphone na ibinigay ni Lola Isang at itinutok ito sa lamesa ni Gina at ng asawa nitong si Rico. Gina, can you stop checking your phone? Masyado ka ng paranoid. Sabi ni Madam Severina, safe na tayo. Mapera na tayo para sa bagong bahay sa Manila. Ang pagalit na bulong ni Rico, ang kanyang boses ay may halong inis. Hindi mo naiintindihan, Rico.
Araw-araw kong nakikita ang mukha ni Mang Teodoro sa panaginip ko. At si Feli, nasaan na siya? Sabi ni Efren, nawawala raw ang asawa niya simula kagabi. Paano kung nahanap niya ang mga lugbook? Ang nanginginig na sagot ni Gina. Marahas niyang ininom ang alak. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga ngipin sa baso ay narinig ni Feli sa gitna ng malambot na tugtugin sa restaurant. Wala siyang mahahanap. Sinunog na natin ang lahat ng ebidensya sa mixing tank. Gina, look at me. This is for our future. Hindi tayo pwedeng bumalik sa pagiging hampas lupa. Isang turo lang natin sa kanya at tapos na ang usapan. Let her rot in jail. Ang nanggagalating sagot ni Rico habang mahigpit na hinahawakan ang braso ni Gina. Naramdaman ni Feli ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na bumubugbog sa kanyang tadyang. Ang bawat salita ni Rico ay tila bawat pako na ibinabaon sa kabao ng kanilang pagkakaibigan. Dahan-dahang tumayo si Gina at nagtuno sa banyo. Ang kanyang mga hakbang ay hindi matatag. Sinundan siya ni Feli. Pagpasok niya sa loob ng malamig at mabangong banyo, nakita niya si Gina na nakasandal sa lababo, pilit na isinusuka ang lahat ng kanyang kinain. Ang tunog ng kanyang pagsuka ay sinundan ng isang mahabang hagulgol, isang iyak ng isang taong kinakain na ng kanyang sariling konsensya. Lumabas si Feli mula sa cubicle, ang kanyang cellphone ay nakatutok na kay Gina. Hindi mo mailalabas sa sikmura mo ang katotohanan, Gina. Kahit ubusin mo pa ang lahat ng alak sa restaurant na ito, ang amoy ng lason ay mananatili sa balat mo. Napatalon si Gina sa tindi ng gulat. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay, tila isang bangkay na nakakita ng multo. Feli, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Narito ako para marinig ang boses ng kaibigang pumatay sa aking tatay. Ang boses ni Feli ay naging kasing talim ng kidlat. Gina, bakit? Pinahiram kita ng pera nung may sakit ang anak mo. Itinuring kitang kapatid. Ganito ba ang halaga ng buhay ni tatay sa'yo? Isang bundle ng pera mula kay Severina? Patawarin mo ako, Feli. Pinagbantaan nila ang buhay namin. Sabi ni Severina, papatayin nila ang pamilya ko kung hindi ako susunod. Humagulgol si Gina. Lumuhod siya sa malamig na tiles ng banyo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng duster ni Feli. I'm sorry, ang naglagay ng chemical sa tangke. Ako ang nagtago ng batch code. Pero utos lang yun ni Madam. Please, huwag mo akong isumbong. Ito ang kanyang golden moment. Tiningnan ni Feli ang kanyang sarili sa dambuhalang salamin ng banyo. Ang kanyang refleksyon ay tila banyaga sa kanya, isang babaeng puno ng dumi mula sa planta. May malaking tiyan, ngunit may mga matang nagniningas sa katarungan. Sa tabi niya ay si Gina, suot ang sutlang bestida, ngunit mukhang basura sa ilalim ng liwanag. Huli na ang lahat para sa sorry, Gina, ang malamig na sabi ni Feli habang dahan-dahang pinipindot ang stop sa kanyang recorder. Selyado na ang iyong pag-amin. Ang boses mo ang magiging rehas na magkukulong sa iyo at kay Severina. Akmang susugurin ni Gina si Feli upang agawin ang cellphone nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Pumasok ang dalawang lalaking naka-uniforme ng bodyguard ng mga Villarreal. Ang tunog ng pagkasa ng kanilang mga armas ay pumunit sa katahimikan. Madam Severina wants to talk to you, Feli. At ibigay mo sa amin ang cellphone na yan kung gusto mo pang makitang sumikat ang araw bukas. Nanginginig ang mga daliri ni Feli. Sa gitna ng dalawang armadong lalaki at ng traidor niyang kaibigan, tila ba ang katarungan ay muling nasa bingit ng kamatayan. Magagawa ba ni Feli na maisalba ang recording na kaisa-isang pag-asa niya? O ito na ang magiging huling gabi ng kanyang laban para sa danggal ni Mang Teodoro? Ang dumi mo sa paningin ko, Feli. Para kang langaw na pilit sumasawsaw sa gatas, hindi mo ba alam na isang kumpas ko lang ay mabubura ka na sa mundong ito? Ang katarungan ay hindi para sa mga taong amoy pawis at nakatira sa dampa.
Ang katarungan ay pag-aari ng mga taong may kakayahang bumili ng katotohanan. Ang boses ni Madam Severina ay parang malamig na hangin, umiihip mula sa isang libingan habang nakaupo siya sa kanyang tila trunong silya sa gitna ng engrandeng bulwagan ng mansyon. Ngayong gabi ang ika-25 anibersaryo ng Villarreal Dairy at ang buong paligid ay kumikinang sa ginto at kristal. Ngunit para kay Feli, ang bawat kislap ng chandelier ay tila bawat saksak ng karayom sa kanyang pagkatao. Matapos siyang mahuli ng mga bodyguard sa restaurant, marahas na kinuha ang kanyang cellphone at winasak ito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Akala ni Severina ay nakuha na nito ang lahat, kaya bilang huling yugto ng kanyang pagpapairap, pinilit niyang pagtrabahuhin si Feli sa gabi ng pagdiriwang. Suot ni Feli ang isang kupas at lumang uniporme ng serbidora. Ang kaniyang malaking tiyan ay tila isang mabigat na pasaning kailangan niyang protektahan sa gitna ng baha ng mga taong nandidiri sa kanya. Inutusan si Feli na magsilbi ng kaping barako sa mga board members at mga kilalang politiko na naroon. Habang dahan-dahan siyang naglalakad bitbit ang tray, nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Bawat hakbang niya sa makinis na marmol ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang mahinang tawanan ng mga bisita ay nagsilbing nakabibing ingay na pilit bumubura sa hiyaw ng katarungan sa kanyang dibdib. Lumapit si Feli sa lamesa kung nasaan si Severina kasama ang kanyang asawang si Efren na ngayon ay nakasuot na ng mamahaling Amerikana. Tumingin si Efren sa kanya, ngunit mabilis din itong umiwas ng paningin. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng baso ng alak. Ang hapdi sa puso ni Feli ay mas matindi pa sa bigat ng kanyang dinadalang sanggol. Ang lalaking pinangakuan niya ng buhay ay kasama na ngayon sa pagpapakasasa sa dugong dumanak sa kanilang pamilya. "Madam, ang kape niyo po," ang pabulong na sabi ni Feli habang dahan-dahang inilalapag ang tasa. Isang mabilis na paggalaw ng kamay ang ginawa ni Severina, dahilan upang matabig ang tasa at tumapon ang mainit na kape sa mga palad ni Feli. Walang lumabas na hiyaw sa bibig ni Feli, tanging ang kanyang mga mata lamang ang nanlaki sa tindi ng hapdi. Ang mainit na likido ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang balat, tila ang pait ng kanyang buhay na ayaw tumigil sa pag-agos. "Look at what you did! Napakalamlampas mo talaga, Feli!" ang pasigaw na sabi ni Severina upang makuha ang atensyon ng lahat. "Ganyan ba ang itinuro sa iyo ng tatay mong gwardiya? O sadyang wala lang talaga kayong pinag-aralan?" Naramdaman ni Feli ang matinding hiya habang ang lahat ng mga bisita ay nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kahihiyan, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang panyo at pinunasan ang natapong kape sa mesa ni Severina. Habang nakayuko, tumitig siya ng diretso sa mga mata ng matanda. Hindi siya kumurap. Sa kailaliman ng kanyang mga mata, nakita ni Severina ang isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong dami ng ginto. "Pasensya na po, madam," ani Feli. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na tila humiwa sa hangin. "Ang kape po ay mainit, pero ang katotohanan ay mas nakakapaso kapag ito ay lumabas na." Nagtama ang kanilang mga paningin. Bahagyang natigilan si Severina, ang kanyang hawak na perlas ay tila biglang naging mabigat. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa batok ng reyna ng mga Villarreal. "Bakit ka pa narito, basura?" ang pabulong na tanong ni Severina, sapat na upang sila lang ang makarinig. "Wala ka ng ebidensya? Wala ka ng asawa? Wala ka ng tatay? You are nothing." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Feli bago siya dahan-dahang tumalikod. Hindi alam ni Severina na ang winasak nilang cellphone ay isang decoy lamang. Ang tunay na memory card na naglalaman ng pag-amin ni Gina ay ligtas na nakatago sa loob ng lumang baunan ni tatay na kasalukuyang hawak ni Lola Isang sa labas ng mansyon. Habang naglalakad si Feli palayo sa bulwagan,
Narinig niya ang muling pagtawa ni Severina at ang pagtunog ng mga baso para sa isang toast. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila ba dahan-dahan ding gumuguho ang pundasyon ng mansyong kanyang tinatapakan. Sapat ba ang munting card na hawak niya para itumba ang dambuhalang kumpanya? O may inihanda pa bang mas matinding pasabog si Severina upang tuluyan ng patahimikin ang huling saksi ng kanyang kasamaan? Ang tunog ng paparating na sasakyan sa labas ng gates ay naging hudyat ng isang bagong panganib na hindi inaasahan ni Feli. Akala mo ba, Feli, may pakialam ang mga taong ito sa iyo? Lahat sila ay takot mawalan ng trabaho. Tingnan mo sila. Yumuyukod sila kay Madam Severina dahil ang sikmura nila ang nakataya. Mag-isa ka na lang sa laban na ito, kaya itigil mo na ang kahibangang ito bago ka pa tuluyang mabaon sa limot. Ang boses ni Gina ay puno ng kamandag habang sinasabayan niya ang paglalakad ni Feli patungo sa barracks ng mga manggagawa sa likod ng mansyon. Nakasuot pa rin si Gina ng kanyang mamahaling bestida. Pilit na iniingatan ang laylayan yon mula sa maputik na daan, habang si Feli ay tila isang aninongpasan ang bigat ng buong mundo. Ang hapdi ng kape sa kanyang mga palad ay tila naging isang paalala na ang bawat sugat na tinatamo niya ay may katapat na kabayaran sa takdang panahon. Naramdaman ni Feli ang panghihina ng kanyang tuhod. Tiningnan niya ang mga dating katrabaho na nakatayo sa gilid ng kalsada, mga taong nakasama niya sa hirap at ginhawa sa loob ng maraming taon. Ngunit sa tuwing magtatama ang kanilang mga paningin, mabilis silang umiiwas. Ang katahimikan nila ay tila isang malakas na sampal na nagsasabing sa mundong ito, ang katarungan ay isang luho na hindi kayang bilhin ng mga katulad nilang nagkakalyo ang kamay sa paggawa. Nang makarating si Feli sa madilim na bahagi ng barracks, malayo sa mga ilaw ng pagdiriwang, dahan-dahan siyang napo sa isang lumang gulong ng truck. Doon, sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang marahang paghaplos ng hangin sa kanyang pismi. Tila ba ito ang huling kalinga ng kanyang ama? Feli, isang mahinang bulong ang narinig niya mula sa likuran ng isang malaking tangke ng gatas. Lumabas si Mang Domeng kasama ang tatlo pang matatandang manggagawa. Ang kanilang mga mukha ay balot ng takot. Ngunit may kislap ng paninindigan sa kanilang mga mata. Lumapit sila kay Feli at pinalibutan siya, tila mga haligi na handang magbigay ng proteksyon sa gitna ng unos. Ito ang kanyang golden moment. Inabot ng isa sa mga manggagawa ang kanyang sariling baunan, isa't maliit at kupas na lalagyan, kamukha ng kay Mang Teodoro. Kain ka muna, Feli. Alam naming hiking hindi ka pa kumakain simula kanina. Pasensya ka na kung hindi ka namin maipagtanggol sa harap ni Madam. Marami kaming bibig na pinapakain. Naramdaman ni Feli ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa gitna ng kataksila ng kanyang asawa at kaibigan, ang maliit na piraso ng tinapay at mainit na sabaw mula sa kanyang mga kapwa manggagawa ay tila isang piging na nagbalik ng kanyang lakas. Salamat po, ang pabulong na sagot ni Feli habang dahan-dahang ninunguya ang pagkain. Sapat na po sa akin na alam niyan yung wala akong kasalanan. Hindi lang yan ang dala namin, anak, ani Mang Domeng habang inilalabas ang isang maliit na memory card mula sa kanyang bulsa. Nakarecord dito ang video mula sa security camera ng laboratory o noong gabing yon. Hindi ito nakuha ng mga tao ni Severina dahil itinago ko bago nila burahin ang server. Makikita rito na si Gina at ang bodyguard ni Madam ang nagpasok ng mga chemical sa tangke. Nanginig ang mga daliri ni Feli habang hinahawakan ng maliit na piraso ng plastik. Ito na ang huling pako sa kabaong ng mga Villarreal. Ito ang katarungang matagal nang ipinagdarasal ni Mang Teodoro. At ito pa, dagdag ng isa pang manggagawa, ang mga log ng maintenance ng mga makina. Matagal nang sira ang filtration system pero tumanggi si Severina na ipagawa dahil sa laki ng gastos. Sinadya nilang ituloy ang production kahit alam nilang kontaminado ang gatas. Naramdaman ni Feli ang isang matinding alab sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-iisa.
Ang bulong ng mga manggagawa ay naging isang malakas na sigaw sa kanyang katinuan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang lihim na pag-uusap, ang katahimikan ng gabi ay biglang napunit ng tunog ng mabibigat na yabag na mga sapatos sa semento. Ang liwanag ng isang dambuhalang flashlight ay tumama ng diretsyo sa kinaroroonan ni Feli. "Anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba ay tapos na ang trabaho niyo?" Ang boses ni Efren ay umalingonggaw, puno ng otoridad at galit. Nakatayo siya sa dulo ng pasilyo, kasama ang dalawang armadong gwardya. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa takot habang nakatingin sa kanyang asawa at sa mga dokumentong hawak ni Mang Domeng. Nanigas ang buong pagkatao ni Feli. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang tadyang, tila isang ibong nais ng kumawala sa tindi ng kaba. Ang kaisa-isang ebidensya na hawak niya ay nasa bingit na naman ng pang-anib na makuha ng lalaking dati ay kanyang katuwang sa buhay. Ngunit na yon ay naging pinakamatinding balakid sa kanyang pagbawi ng danggal. Sapat ba ang tapang ni Feli upang maisalba ang mga katotohanan ito? O ang paghaharap na ito ang magiging mitsa upang tuluyan siyang ilibing ni Efren sa ilalim ng kasinungalingan ng mga Villarreal? "Ibigay mo sa akin ang hawak mo, Feli. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang batang dinadala mo. Isang kumpas ko lang sa mga gwardiyang ito, maglalaho ka na parang usok sa Batangas. Isipin mo ang kaligtasan mo, Hon. Para sa atin din naman ito." Ang boses ni Efren ay hindi na nagmula sa isang asawang nagmamahal. Ito ay boses ng isang estranger umlilamon na ng sistema ng mga Villarreal. Ang liwanag ng kanyang dambuhalang flashlight ay tila isang mapanuring mata na humuhusga sa bawat butil ng pawis na dumadaloy sa noo ni Feli. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumuyom sa kanyang tabi, habang ang mga armadong gwardiya ay humakbang ng isang beses pabalik sa direksyon nila. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa semento ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Feli. Naramdaman ni Feli ang marahas na sipa ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Ito ang kanyang golden moment, isang paalala na sa gitna ng kataksilan ng kanyang asawa, may isang buhay na umaasa sa kanyang katapangan. Tiningnan niya si Efren ng diretsyo sa mga mata, hindi nang may takot, kundi nang may malalim na habag. "Ang para sa atin na sinasabi mo, Efren, ay para lamang sa bulsa mong punong-puno ng dugong gatas ni Severina," ang malamig na sabi ni Feli. "Maaari mong kunin ang lahat sa akin. Pero ang katotohanang nakasulat sa mga logbook na ito at ang ebiden siyang hawak ni Mang Domeng ay hinding-hindi mo mabubura sa konsensya mo." Bago pa man makakilos si Efren, isang malakas na tulog ng static mula sa radyo ng mga gwardiya ang pumunit sa katahimikan. Ang boses ni Severina ay umalingaw-ngaw mula sa aparato. Nag-uutos na bumalik ang lahat sa bulwagan dahil magsisimula na ang huling rehearsal para sa charity gala bukas. Dahil sa takot na mapagalitan ng kanilang amo, mabilis na tumalikod ang mga gwardiya at si Efren, bagaman labag sa loob, ay napilitang sumunod matapos mag-iwan ng isang huling talim na titig kay Feli. Nang muling bumalik ang dilim sa barracks, mabilis na kumilos ang mga manggagawa. "Feli, kailangan mo nang makaalis dito," ani Mang Domeng habang inililipat ang huling batch ng mga ebidensya sa loob ng lumang baunan ni Mang Teodoro. "Bukas, sa charity gala, gaganapin ang paglulunsad ng K mula sa puso ni Severina. Doon natin kailangang ilantad ang lahat sa harap ng media at ng mga investors mula sa Maynila." Nagplanano ang mga manggagawa. Si Feli ay magpapanggap na bahagi ng catering team na magsisilbi ng mga pagkain sa engrandeng gabi. Sa tulong ng asawa ng isa sa mga mekaniko, nakakuha sila ng isang puting uniforme na magsisilbing balat-kayo ni Feli. Ang bawat salita nila ay puno ng pag-asa, tila isang bagong umaga na dahan-dahang sumisilip sa gitna ng unos. Nang sumapit ang madaling araw, bumalik si Feli sa kanyang maliit na tulugan upang kunin ang kanyang lumang cellphone,
ang kaisa-isang gamit na naglalaman ng kanyang mga unang recording laban kay Gina. Ngunit nang kapay niya ang ilalim ng kanyang manipis na unan, tanging ang malamig at matigas na kawayan lamang ang kanyang naramdaman. Naramdaman ni Feli ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Mabilis niyang hinalugog ang buong silid, itinaas ang banig at binuksan ang kanyang munting aparador. Ngunit wala roon ang cellphone. Ang kanyang puso ay tila hihinto sa pagtibok sa tindi ng kaba. Isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ang nanunuot sa kuloy na hangin ng kanyang kwarto. Isang amoy na hindi kailanman nagmula sa kanyang kahirapan. Nawawala ang cellphone. Ang lahat ng kanyang pagod, ang bawat gabing hindi siya natulog para ma-record ang mga kasinungalingan ni Gina at Efren, ay tila naglaho ng parang bula. Sino ang pumasok sa kanyang silid habang nasa barracks siya? At paano niya itutuloy ang plano sa charity gala kung ang kaisa-isang sandata na hawak niya ay nasa kamay na ngayon ng kanyang mga kaaway? Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang mahinang katok ang narinig ni Feli mula sa pinto, at ang anino ni Efren ay muling gumuhit sa siwang ng liwanag. "Pirmahan mo na ito, Feli. Huling pagkakataon mo na ito para makaewas sa gulo at mabuhay ng tahimik kasama ang perang ibibigay ni Madam Severina. Huwag mo nang hintayin na pati ang anak mo ay madamay sa katigasan ng ulo mo." Ang boses ni Efren ay tila isang malamig na bulong mula sa kailaliman ng lupa habang nakatayo siya sa siwang ng pinto ng maliit na kwarto ni Feli. Ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mukha. Ngunit sa mga mata ni Feli, ang kanyang asawa ay isa na lamang madilim na anino na walang mukha at walang kaluluwa. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang cellphone, nanatiling matatag ang kanyang tindig. Ramdam niya ang bigat ng bauna ni tatay sa kanyang tabi. Ang lalag, yang bakal na siyang tunay na naglalaman ng kanyang huling baraha. Ang gulo ay hindi ko sinimulan, Efren. Ang gulo ay nagsimula sa sandaling hinayaan ninyong malason ang mga inosenteng bata para sa inyong mga bonus. Ang malamig na sagot ni Feli habang dahan-dahang inaayos ang kanyang dalang bayong. "Wala na akong asawang kilala. Ang nakikita ko na lang sa harap ko ay isang lalaking nilamon na ng takot at kasakiman." Isang mapait na buntong hininga ang pinakawala ni Efren bago siya tuluyang lumisan sa kadiliman ng umaga. Iniwan ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay. Hindi nag-aksa, yan ang panahon si Feli. Sa tulong ni Mang Domeng, mabilis siyang sumakay sa isang lumang jeepney patungo sa sementeryo ng bayan bago tuluyang lumuwas ng Maynila. Ito ang kanyang golden moment. Sa harap ng simpleng puntod ni Mang Teodoro, dahan-dahang lumuhod si Feli. Ang hamog ng madaling araw sa Batangas ay tila sumasabay sa kanyang pighati. Hinaplos niya ang malamig na semento ng puntod at doon ay dahan-dahang tumulo ang kaisa-isang luha na pinayagan niyang kumawala. "Tay, aalis na po ako. Dadalhin ko ang baunan niyo sa lugar kung saan lahat ay nakatingin." Ang pabulong na panata ni Feli, ang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. "Lilinisin ko ang pangalan niyo. Titiyakin ko na bawat butil ng kaning pinaghirapan niyo ay magsisilbing pako sa kabaong ng mga taong yumurak sa atin." Iniwan ni Feli ang isang maliit na sanga ng sampaguita sa ibabaw ng puntod. Sa kanyang pagtayo, tila naramdaman niya ang isang marahang tulak sa kanyang likuran. Isang pagbabasbas mula sa kabilang buhay. Habang naglalakad siya palabas ng sementer, patungo sa naghihintay na bus, naramdaman ni Feli ang kakaibang kaba. Huminto ang kanyang paghinga nang makita niya sa di kalayuan, sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya, ang isang bulto ng tao. Nakasandal si Efren sa kanyang motorsiklo, nakatitig ng diretso sa kanya. Ang kislap ng kanyang mga mata sa dilim ay tila nagpapahiwatig na alam niya ang bawat hakbang na gagawin ni Feli. Walang imik na sumakay si Feli sa bus. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa Batangas, pinanood niya ang unti-unting pagliit ng kanyang asawa sa rearview mirror.
Ang bawat post ng ilaw na nadadaanan nila ay tila naghuhudyat ng kanyang pagpasok sa lungga ng mga leon sa Maynila. Ano ang nasa isip ni Efren? Bakit hindi niya pinigilan si Feli sa kanyang pagalis? Isang malaking misteryo ang bumabalot sa kanyang pananahimik. Habang papalapit ang boss sa naglalakihang mga gusali ng syudad, hinigpitan ni Feli ang kapit sa baunan ni tatay. Sapat ba ang tapang ng isang manggagawa mula sa probinsya upang yanikin ang kislap ng Maynila? O ang Grand Gala bukas ang magiging mitya upang tuluyan siyang maglaho sa gitna ng baha ng mga mak? Huwag mong hayaang makalapit ang kahit sinong amoy pawis o mukhang dukha sa entabladong ito. Ngayong gabi, ipakikita natin sa mundo na ang Villarreal Dairy ay simbolo ng kadalisayan at ang anumang duming sumubok na dumikit sa amin ay matagal na naming winash out. Ang boses ni Madam Severina ay parang hagupit ng latigo sa loob ng marangyang holding room ng Grand Ballroom. Nakatayo siya sa harap ng dambuhalang salamin, suot ang isang terno na punong-puno ng mga kristal na tila ba nagnanais na bulagin ang sinumang tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagod o pagsisisi. Tanging ang ningning ng isang tagumpay na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sa kabilang panig ng makapal na kurtina, sa madilim at masikip na pasilyo ng mga service staff, nakatayo si Feli. Nakasuot siya ng malapad na uniforme ng catering upang itago ang kanyang 8 buwang tiyan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng lumang baunan ni tatay na nakabalot sa loob ng isang itim na plastic bag. Ang bawat salita ni Severina ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa kanyang puso. Ngunit sa halip na dumanak ang dugo, ang kaniyang galit ang dahan-dahang nag-aapoy. Naramdaman ni Feli ang marahas na pagpintig ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay may halong amoy ng mamahaling pabango ng mga panauhin at ang amoy ng luto mula sa kusina. Isagmiya-mai ng karangyaan at paghihirap. Dito, sa gitna ng mga taong may suot na brilyante, siya ay isang anino lamang. Ngunit sa loob ng kanyang baunan, bit-bit niya ang kaisa-isang hiyas na hindi kayang bilhin ni Severina, ang katotohanan. "Han, are you ready? The media is waiting. This will be the biggest night of your career." Ang boses ni Rico ay narinig ni Feli kasunod ang mahinang tawanan ni Gina at Severina. "Perfect timing, Rico. I want everyone to see our charity launch." Ang kay mula sa puso ang magiging huling pako sa kabaong ng kredibilidad ni Feli Navarro, ani Severina, nang may mapanuyang ngiti. Naramdaman ni Feli ang panlalamig ng kanyang mga paa. Ngunit ang sipa ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila isang marahang tulak upang magpatuloy. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang kanyang pagiging ina at pagiging anak ay nag-isa upang hubugin ang kanyang katapangan. Tumingin siya sa isang maliit na monitor sa gilid ng pasilyo. Nakita niya ang mga litrato ng mga batang biktima na ginagamit ni Severina sa kanyang presentasyon upang magmukhang bayani. "Para sa inyo ito," bulong ni Feli sa kanyang sarili. Ang boses ay tila isang panalangin na naglakbay mula sa Batangas hanggang sa pusod ng Maynila. Dahan-dahang lumabas si Feli mula sa mga anino. Gamit ang kanyang balat kayo bilang tagapagsilbi ng inumin, dinala niya ang kanyang sarili patungo sa direksyon ng technical booth sa itaas na bahagi ng hall. Ang kanyang bawat hakbang sa makapal na karpet ay walang likhang tunog. Tila isang espiritu ng katarungan na naglalakad sa gitna ng mga nagtatawa ng lubo. Nang makarating siya sa pinto ng control room, nakita niya ang nag-iisang gwardiyang nakabantay. Ngunit bago pa man siya makagawa ng paraan, isang pamilyar na bulto ng tao ang humarang sa kanyang daraanan. Nanigas ang buong pagkataon ni Feli. Nakatayo sa harap niya si Efren. Ang kanyang asawa ay nakasuot ng barong, ngunit ang kanyang mukha ay balot ng matinding takot at pag-aalinlangan. Hawak ni Efren ang cellphone ni Feli, ang cellphone na ninakaw noong nakaraang gabi. "Feli,
Huwag mo nang ituloy ito. Parang awa mo na, umuwi na tayo. Ang pabulong na pagsusumamo ni Efren. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Napatigil ang buong mundo ni Feli. Sa gitna ng kanyang huling hakbang patungo sa tagumpay, ang lalaking dati niyang sandigan ay muling humaharang bilang kanyang pinakamalaking hadlang. Ngunit sa sandaling yon, ang mga ilaw sa loob ng ballroom ay biglang namatay at ang tanging natirang liwanag ay ang spotlight na tumama kay Madam Severina sa gitna ng entablado. Ladies and gentlemen, welcome to the Night of Truth. Ang simula ng boses ni Severina sa mikropono. Hinigpitan ni Feli ang kapit sa baunan ni tatay. Isang desisyon ang kailangan niyang gawin sa loob ng isang segundo. Pagtitiwalaan ba niya ang kanyang asawa sa huling pagkakataon o itutulak niya ito palayo upang tuluyang pasabugin ang kuta ng mga Villarreal? Apangyarihan? Ang gatas na inihahandog namin sa inyo ay simbolo ng aming pagmamahal sa bawat pamilyang Pilipino. Ang Villarreal Dairy ay hindi lamang negosyo. Ito ay isang pangako ng kalinisan at katapatan na hinding-hindi matitibag ng kahit anong paninira. Ang tinig ni Madam Severina ay tila isang banal na himig na umaalingaw-ngaw sa dambuhalang bulwagan, habang ang daan-daang panauhin ay taimtim na nakikinig sa kanyang bawat salita. Sa gitna ng entablado, suot ang kanyang terno na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight, nagmumukha siyang isang anghel na bumaba mula sa langit upang magligtas ng mga dukha. Sa kabilang panig, sa loob ng technical booth, naramdaman ni Feli ang mabilis na pag-alon ng kanyang dibdib. Nakatitig siya sa kanyang asawa na si Efren na ngayon ay dahan-dahang iniabot sa kanya ang kanyang cellphone. Ang panginginig ng mga kamay ni Efren ay tila ba isang piping pag-amin ng kanyang mga maling nagawa. Feli, ito na ang huling magagawa ko para sa'yo at para kay Tatay Teodoro. Ang pabulong na sabi ni Efren, ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pagsisisi. Patawarin mo ako kung naging duwag ako noon. Itago mo na ang iyong sarili. Ako na ang bahala rito. Bago pa man makasagot si Feli, mabilis na pinindot ni Efren ang isang switch sa control panel. Ang malambot at madamdaming video ng mga batang biktima na ipinapakita ni Severina sa dambuhalang screen ay biglang naputol. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng semento, habang ang static na ingay ay dahan-dahang napalitan ng isang pamilyar at malamig na boses. Humanap kayo ng scapegoat. Ayaw kong madungisan ang pangalan ko. Ilibing niyo si Feli Navarro sa kahihiyan para manatiling malinis ang Villarreal. Ang boses ni Severina ay yumanig sa bawat sulok ng hall, kasing linaw ng katarungan na matagal nang ikinubli. Ang mga panauhin ay napaatras. Ang kani-kanilang mga baso ng alak ay nanatiling nakabitin sa hangin sa tindi ng pagkabigla. Nakita ni Feli ang unti-unting paglaho ng kulay sa mukha ni Severina habang nakatayo ito sa gitna ng entablado. Tila isang rebulto ng asin na dahan-dahang nagigiba. Hindi na nag-atubili si Feli. Lumabas siya mula sa technical booth at dahan-dahang bumaba patungo sa entablado. Ang kanyang uniporme ng serbidora ay punong-puno ng gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang 8 buwang tiyan ay tila isang kalasag ng kanyang katapangan. Hawak niya ang lumang baunan ni Tatay Teodoro. Ang lalagyang bakal na siyang naglalaman ng huling barahan ng kanyang pamilya. Madam Severina, ang boses ni Feli ay hindi sumigaw, ngunit ito ay tila isang trumpeta na nagpapatahimik sa buong Maynila. Ang baon na ibinigay sa akin ng tatay ko ay hindi pagkain upang mabusog ang aking sikmura. Ang laman nito ay ang katotohanang pilit ninyong pinatay kasama ng kanyang danggal. Dahan-dahang binuksan ni Feli ang takip ng baunan sa harap ng lahat ng mga kamera ng media. Inilabas niya ang mga logbook ni Teodoro at ang yuping lata na naglalaman ng batch code ng lason. Ang bawat kislap ng flash ng kamera ay tila bawat pako na ibinabaon sa kabaong ng kapangyarihan ng mga Villarreal. Ito ang batch code na sadyang inilihin ng inyong kumpanya.
Ito ang patunay na alam ninyong kontaminado ang gatas, ngunit pinili ninyong ituloy ang production para sa inyong mga bonus. Ang matatatag na hiyaw ni Feli habang itinataas ang mga dokumento. Sa gilid ng entablado, nakita ni Feli si Gina na pilit na tumatakas. Ngunit mabilis itong hinarang ng mga pulis na kanina pa pala tinawagan ni Efren. Ang mukha ni Gina ay balot ng purong takot, isang imahe ng pagkakanulo na sa wakas ay nahaharap na sa kanyang hangganan. Nanginginig ang buong katawan ni Severina sa galit. "Security! Ilabas ang baliw na babaeng yan! Nagsisinungaling siya!" Ang hiyaw ng matanda. Ngunit wala ni isang gwardiya ang gumalaw. Ang lahat ay nakatutok sa dambuhalang screen kung saan lumabas ang video mula sa security camera na ibinigay ng mga manggagawa. Ang video kung saan kitang-kita ang pakikipagsabwatan ni Severina at Gina. Sa gitna ng tensyon, isang malaking lalaki na bodyguard ni Severina ang biglang lumapit kay Feli. Ang kanyang kamay ay mabilis na dumiin sa loob ng kanyang Amerikana at ang kislap ng isang itim na bakal na armas ay sumilay sa dilim. "Huwag kang lalapit!" ang sigaw ni Efren habang tumatakbo patungo sa kanyang asawa upang maging harang. Naramdaman ni Feli ang isang marahas na sipa ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan, kasabay ng isang nakatutulig na putok na yumanig sa buong ballroom. Ang mga sigawan ng mga tao ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang ang usok ay dahan-dahang humahalimuyak sa hangin. Sino ang tinamaan ng bala sa gitna ng paghuhukom na ito? At sapat ba ang sakripisyo ni Efren upang tuluyang maisalba ang huling hininga ng danggal ng pamilya Navarro? Isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa dambuhalang bulwagan matapos ang isang malakas na putok ng baril. Ang usok mula sa pulbura ay dahan-dahang humalo sa amoy ng mamahaling kabango at alak, tila isang madilim na tabing na nakhihiwalay sa buhay at kamatayan. Naramdaman ni Feli ang isang malakas na pagtulak sa kanyang balikat at sa kanyang pagbagsak sa sahig, naramdaman niya ang init ng isang katawang, pilit siyang kinakanlong. "Efren!" ang nanginginig na hiyas ni Feli. Nakatitig si Feli sa kanyang asawa na nakadapa sa kanyang paanan. Ang maputing barong ni Efren ay dahan-dahang nababahira ng matingkad na pula sa bandang balikat. Ang kanyang mukha ay namumutla, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Feli. Mga matang sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ay wala ng bakas ng takot o kasakiman. "Feli, ang baby, ayos lang ba kayo?" Ang pabulong na tanong ni Efren, ang kanyang boses ay tila isang kandilang nauubusan na ng mitsa. Bago pa man makasagot si Feli, ang ballroom ay naging pugad ng kaguluhan. Ang tunog ng mabilis na pagdagsa ng mga awtoridad at ang marahas na pag-aresto sa bodyguard ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nakita ni Feli si Madame Severina na pilit na kumakawala sa mga kamay ng mga pulis. Ang kanyang terno ay nagusot na at ang kanyang mamahaling perlas ay nalaglag at nagkalat sa sahig na tila mga butil ng lason na wala na ring silbi. "Huwag niyo akong hawakan! Hindi niyo ba alam kung sino ang kinakalaban niyo?" Ang nanggagalaiting sigaw ni Severina. Ngunit ang kanyang boses ay naging paos at walang kapangyarihan sa harap ng daan-daang camera na nakatutok sa kanya. "Madam, alam na ng buong mundo kung sino kayo," ang malamig na sabi ni Feli habang dahan-dahang tumatayo sa tulong ng mga pulis. Ang kanyang boses ay matatag, tila isang daluyong na humampas sa dalampasigan. "Isang mamamatay taong nakabalot sa perlas. Ang katarungang pilit ninyong binili ay kusa ng naningil sa inyo ngayong gabi." Dinala si Efren sa ambulansya at sa gitna ng sirena na unti-unting lumalayo, naiwan si Feli sa gitna ng entablado. Dahan-dahan niyang pinulot ang lumang baunan ni Tatay Teodoro na tumilapon sa sahig. May yupi na ito at gasgas. Ngunit sa loob niyon, ang mga logbook at ebidensya ay nananatiling ligtas. Ito ang kanyang golden moment, ang pagyakap sa kaisa-isang bagay na nagdurugtong sa kanya sa danggal ng kanyang ama. Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng ospital,
Matapos matiyak na ligtas ang kanyang anak at maayos na ang kalagayan ni Efren, lumapit ang asawa sa kanya. Nakaupo si Efren sa wheelchair. Ang kanyang balikat ay balot ng benda. Feli, alam kong hindi sapat ang isang bala para bayaran ang lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo ni tatay. Ani Efren, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako. Handa akong magsimula muli. Handa akong maging amang karapat-dapat sa anak natin. Tiningnan ni Feli si Efren nang may malalim na habag. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang sugat ng kataksilan ay hindi na kayang hilumi ng isang gabi ng kabayanihan. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang wedding ring at inilapag ito sa palad ni Efren. Salamat sa pagliligtas sa amin, Efren. Pero ang tiwalang ibinigay ko sa iyo noon ay kasama ng ibinaon ni tatay sa hukay. Ang mahinang sabi ni Feli, ang boses ay puno ng pait at kalayaan. Tapos na tayo. Ang katarumang ito ay para sa akin, para kay tatay, at para sa mga bata. Pero ang bukas ko? Ang bukas ko ay hindi nakasama ang isang lalaking kinailangan pang dumanak ang dugo bago natutong manindigan. Tinalikura ni Feli si Efren. Ang kanyang bawat hakbang sa malamig na sahig ng ospital ay tila bawat pintig ng isang bagong simula. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay naging huling hantungan ng kanyang nakaraan bilang asawang sunod-sunuran. Bit-bit ang baunan ni tatay, lumabas si Feli sa balkona, inang ospital. Ang langit ng Maynila ay dahan-dahang nagbabago mula sa dilim patungo sa kulay kahel na bukang liwayway. Naramdaman niya ang marahang sipa ng kanyang anak, isang paalala na sa gitna ng pagkawasak, may bagong buhay na handa ng sumalubong sa liwanag. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, naramdaman ni Feli ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Hindi pa tapos ang laban, Feli. Ang mga dokumento sa baunan ay simula pa lang. Hanapin mo ang batch 702 sa Batangas bago nila ito sunugin. Nanlalamig ang mga daliri ni Feli. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At ano ang lihim na itinatago sa batch 702 na tila ba mas nakamamatay kaysa sa lason na kanyang ibinunyag? Ang bawat patak ng ulan ay may dalang pang-ako ng paglilinis. Ngunit ang katarumang dinilig ng dugo at sakripisyo ay may dalang liwanag na hindi na muling mabubura ng kahit anong dilim. Ang boses ni Feli ay malumanay, ngunit may tatag na tila ang matatandang puno ng nara sa Batangas habang nakatayo siya sa beranda ng kanyang maliit na tahanan. Isang buwan na ang lumipas mula nang yanihin niya ang Maynila at ngayon ang simoy ng hangin na kanyang nilalanghap ay hindi na amoy lason, kundi amoy ng bagong giling na kapeng barako at basang lupa matapos ang isang malakas na ulan. Hawak niya ang kaisa-isang baunan ni Tatay Teodoro, ang lalagyang bakal na naging saksi sa kanyang pagkakalugmok at nayon ay naging trono ng kanyang tagumpay. Naglakad si Feli patungo sa kabilang bahagi ng kalsada, sa tapat ng abandonadong planta ng mga Villarreal. Doon, sa ilalim ng maliit na guardhouse kung saan naglingkod ang kanyang ama sa loob ng 30 taon, natagpuan niya ang tinutukoy na Batch 702. Hindi ito mga kahon ng gatas, kundi isang selyadong vault sa ilalim ng sahig na semento na sadyang itinago ni Mang Teodoro bago siya pumanaw. Sa loob niyon ay ang mga dokumento ng tunay na pagmamay-ari ng lupaing kinatatayuan ng planta, isang lupang hindi pala pag-aari ni Severina, kundi ipinagkatiwala ng mga ninuno ng Batangas sa isang kooperatiba na ang tatay ni Feli ang huling tagapang-alaga. Naramdaman ni Feli ang marahas na pagpintig ng kanyang tiyan. Ito na ang huling hudyat. Dahan-dahang lumuhod si Feli sa damuhan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga dokumentong magbibigay ng bagong buhay sa kanyang mga kapwa manggagawa. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kanyang matinding hapdi, nakita niya ang imahe ni Mang Teodoro sa kanyang isipan, nakangiti at may bitbit na mainit na kape.
Tapos na, Tay. Malinis na ang pangalan niyo. Ang pabulong na hiyaw ni Feli sa gitna ng kanyang paghingal. Kasabay ng pagsikat ng araw sa likod ng mga bundok, narinig ang tunog ng mabilis na pagtakbo ni Lola Isang at ng mga manggagawang handang umalalay sa kanya. Dinala si Feli sa bagong tayong klinika ng bayan. Sa bawat kumpas ng kanyang pag-iri, tila ba inilalabas niya ang lahat ng pait, lahat ng kataksilan ni Gina at Efren, at lahat ng pang-aapi ng mga Villarreal. Ang bawat hiyaw niya ay naging himig ng kalayaan para sa lahat ng inaping manggagawa sa Batangas. Nabalik lamang ang katinuan ni Feli nang marinig niya ang isang tunog na tila nagmula sa kalangitan. Isang matinis, malakas at masiglang iyak ng isang sanggol. Ang tunog na yon ay pumunit sa katahimikan ng klinika at nagbigay ng init sa nanlalamig na katawan ni Feli. Isang malusog na sanggol na lalaki ang inilapag sa kanyang dibdib. Tiningnan ni Feli ang maliliit na daliri ng kanyang anak. Ang mga mata nitong kasing ningning ng katuwiran. Ang pangalan mo ay Teodoro, bulong ni Feli habang dahan-dahang humahalik sa noo ng sanggol. Dahil ikaw ang magpapaalala sa mundo na ang dangal ay hindi namamatay, ito ay isinisilang muli. Sa labas ng klinika, nagtipon ang mga manggagawa. Hindi sila naroon para magprotesta, kundi para magdiwang. Sa ilalim ng pamumuno ni Feli, ang dating planta ng mga Villarreal ay formal nang naging Teodoro Navarro Workers Cooperative. Wala na ang rehas na ginto. Ang naroon na lamang ay ang pagkakaisa ng mga taong marunong rumespeto sa bawat patak ng pawis. Tumayo si Efren sa di kalayuan, nakatingin sa klinika mula sa labas ng gate. Hawak niya ang isang maliit na sapatos ng bata, ngunit hindi siya pumasok. Amil niyang ang pinto ng puso ni Feli ay tuluyan ng ipinid para sa kanya. Isang mahabang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago siya dahan-dahang naglakad palayo, dala ang bigat ng kanyang mga maling desisyon. Habang nakasandal si Feli sa unan, pinagmamasdan ng kanyang anak na mahimbing na natutulog, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na kailanman ay hindi niya naranasan. Ang baunan ni tatay ay nakalagay sa tabi ng kanyang kama, nakabukas at walang laman dahil ang lahat ng katotohanan ay naibahagi na sa mundo. Magagawa ba ni Feli na itaguyod ang kooperatiba sa gitna ng mga hamon ng bagong panahon? At ano ang magiging kapalaran ni Teodoro sa mandong kanyang kinagisan? Isang bagong pahina ang nagsimulang mabuksan, puno ng pag-asa at bangunang kapeng barako. 5 taon ang mabilis na lumipas, at ang bayan ng Batangas ay tila muling nanganak ng isang bagong pag-asa. Wala na ang amoy ng lason at takot na dati ay bumabalot sa hangin. Ngayon, ang bawat hininga sa paligid ng dating planta ng mga Villarreal ay puno na ng samyo ng sariwang gatas at ang matapang na halimuyak ng kaping barako. Ang Teodoro Navarro Workers Cooperative ay hindi lamang naging isang matagumpay na negosyo, kundi isang tahanan para sa mga pusong dati ay binalian ng pakpak ng kasakiman. Nakatayo si Feli sa beranda ng kanyang bagong bahay, isang payak ngunit matatag na tahanang gawa sa semento at kahoy, napapalibutan ng mga tanim na sampagwita. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pait. Sa kanyang tabi, isang 5 taong gulong na batang lalaki na may mga matang kasing talino ng kanyang lolo ang abalang naglalaro sa sahig. "Mommy, look! Ang ganda ng baunan ni Lolo, kasing kintat ng star!" Ang masayang tawag ng maliit na si Teodoro. Hawak niya ang lumang baunan ni Mang Teodoro na ngayon ay maayos ng nilinis at nakalagay sa isang glass case sa gitna ng sala. Isang dambana ng katapatan. Dahan-dahang lumapit si Feli at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. "Iyan ang nagpaalala sa atin, anak, na kahit anong hirap ng buhay, hinding-hindi ka dapat kukurap sa harap ng maling gawain. Ang laman niyan ay hindi lang pagkain, kundi ang danggal na ipinamana sa atin." Isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bakod.
Bumaba roon si Lola Isang na kahit mas matanda na ngayon ay mas maaliwalas ang mukha. Inaalala yan ng isa sa mga manggagawa ng kooperatiba. Feli, may balita mula sa Maynila, ani Lola Isang habang dahan-dahang nauupo sa tapat ng lamesa. Ang huling petisyon ni Severina Villarreal para sa kanyang medical release ay ibinasura ng korte. Mananatili siya sa loob habang buhay. At si Gina, narinig ko mag-isa na lamang siya. Iniwan ang kanyang asawa matapos maubos ang lahat ng perang nakuha nila sa pagnanakaw. Naramdaman ni Feli ang isang malalim na katahimikan sa kanyang puso. Hindi siya nakaramdam ng katuwaan sa paghihirap ng iba, kundi isang uri ng paglaya. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa kaaway, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng kanilang mga nagawa. Salamat, Lola. Pero para sa akin, matagal na silang malabo na alaala. Ang mahinahong sagot ni Feli habang ibinubuhos ang mainit na kape para sa matanda. Sa labas ng gate, isang bulto ng tao ang dahan-dahang sumilip. Si Efren. Nakatayo siya roon, may hawak na isang maliit na laruan para sa kanyang anak. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot at pagsisisi. Tumingin si Feli sa kanya nang walang galit, ngunit wala na ring pag-ibig. Isang dahan-dahang pag-iling ang ibinigay ni Feli. Isang hudyat na bagaman pinatawad na niya ang kanyang asawa para sa kanyang sariling kapayapaan. Agpinto ng kanyang buhay ay tuluyan ng ipinid para sa mga taong hindi marunong lumaban para sa katuwiran. Dahan-dahang lumakad palayo si Efren. Iniwan ang laruan sa tapat ng gate at tuluyan ng naglaho sa gitna ng dapit hapon. Nang hapong iyon, dinalaw ni Feli ang puntod ni Mang Teodoro. Inilapag niya ang isang tasa ng mainit na kape sa ibabaw ng marmol. Ang hangin ay marahang humahalik sa kanyang pisngi, tila ba isang haplos ng kalinga mula sa kabilang buhay. Tay, tapos na po ang laban. Malinis na ang pangalan niyo. Ang kooperatiba natin ay nagbibigay na ng libreng gatas para sa mga batang nangangailangan. Ang pangarap niyo ay pangarap na rin ng buong Batangas. Bulong ni Feli sa hangin. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Naramdaman ni Feli ang marahang pagdampi ng kamay ng kanyang anak sa kanyang palad. Sa paglalakad nila pabalik sa kooperatiba, ang bawat hakbang niya ay may kasiguraduhan. Wala nang takot. Wala nang mga aninong nagmamasid sa dilim. Sapagkat sa dulo ng bawat pait ay may naghihintay na tamis para sa pusong natutong tumayo, lumaban at manatiling busilak sa gitna ng mundong mapaglaro. Ang bauna ni tatay ay hindi na muling magsasara dahil ang katotohanan ay malaya na.